Okay, back to work. Monday. Ramdam na yung yung summer. Ramdam na natin, mainit na. Balak ko magpagawa ng pahingahan dito. Ayan, o kaya dito, malilim. Yung pwedeng ilipat kasi by January yung lilim na yan mawawala na. Doon naman tayo sa kabila, parang yung nakaraan. Nagbabago kasi yung sikat ng araw. Pag bare months dito siya, pag summer dun. Dati yung kubo na yun halos abot na yung nasisilungan eh. Yung lang, yung pag papahinga tayo ng tanghali, importante yun, yung pahinga sa tanghali para makagain tayo ng lakas. Yan, tumataas na yung presyo ng ampalaya. 35 yung huling yung faktura namin nung pang 14th harvest. Posible pang tumaas yan hanggang 40. Yun nga lang, patapos na yung ampalaya natin. Siguro mga 3 pitasan na lang to, pero at least nakahabol sa magandang presyo. 500-400 kilos, panalo pa rin. Yan, natapos ni yung patubig kahapon. Hindi yata niya natapos. Oo, hindi niya natapos tong isa. Ito na pangalahati niya, tsaka yung dulo wala. So kailangan nating ihabol tong dulo na to. Tuyo na oh. Tuyo na yung lupa. Papangit ang bunga pagka tuyo yung ampalaya. Yung susunod nating patubig, samahan na natin ng pataba. Complete ang kailangan natin, complete. Triple 14. Sana may diesel pa. Ay, naubusan siya ng diesel kaya hindi niya natapos. Tayo dyan, kailangan natin bumili ng diesel. So mamayang hapon magdidilig tayo ng fungicide dito sa nahuling talong. Ito okay na to eh. Tsaka sabay pataba. Ito yung ginamit namin pataba sa talong. Ayan, 1620. Nitrogen tsaka potassium, phosphorus. Ayan o, gaganda na nila. Pwede nang lagyan ng balag siguro next week or itong weekend na to. Maganda yung yung niya sa halaman. Bili ako ng ng tilapia. Ayan, prito kasi sunod-sunod yung karne natin. Tapos sa handaan yung nagawa tayo ng sausawan na ganda-ganda, sarap-sarap. Ayan, kabanos, yung manggang bera, tinatawag namin manggang bera. 120 isang kilo. Mahal sa ngayon, mahalang mangga kasi kita nila panahon. Tapos kamatis, sibuyas. Sarap. Wala na yung bagoong nyo, no?
Sarap sana to kung may bagoong. Yun, pagka ito yung ulam guys, pritong tilapia, saka ito yung sausawan, napapalakas akong kumain. Siyempre pati yung sinigang na rin, paborito ko rin yan. Kagaya ng Game Squad. Kaya kung mapapansin yung ulam namin, laging sinigang, isda, baboy. Tayo. Kakain po. Masabang tek. Bagyaya. Ada. Bunga na kapumugan. Ayun guys, kaalis lang ni Saldi. Ito yung taktura namin kamakalawa, pang 14 nating harvest. Excuse me. Ayan na, 35 na po yung per kilo ng ampalaya. Ayan, naka ano tayo, 19,980 sa isang pitas, yung pang 40 na pitas. So ito po yung sinasabi kong yung huling 5 pitas, eh yun ang pamumuhunan na natin dito sa susunod nating tanim. Bumili ko kanina ng fungicide, tapos yung natira naming pataba, lalagyan na to. Sinahuhuli na sila eh. Ayun o, lalaki na. Ito liliit pa. Ayan, pagka na-absorb na itong gamot natin, pataba, hahabol yan. Maganda na rin naman yung tubo. Kaya lang talagang nahuli na sila. Ilang araw lang ang pagitan niya, siguro 5 araw o 1 linggo. 1 linggong pagitan. Yun, mga siguro 2 weeks pa makakakita na tayo ng bulaklak doon. Ito maliliit pa, pero pag bilang tayo ilang araw, yan, meron na yung ano, biglang laki na yan. Nyo, buksan muna nyo. Sige, ilagyan na natin para makapagdilig ako. Didiligan ko yung doon sa dulo kasi yun ang una namin diniligan. Tuyo na ngayon. Ito guys, pinaghalo na namin yung ano, fungicide tsaka yung pataba.
Pag kasi mga bata pa yung mga tanim natin, mas mainam yung ididilig yung pataba, mas maganda yung kapit. Maglalagay ako ng yun, pupunuin din natin yung titimplahan natin para hindi malayo yung igiban. Yung dilig na yan na isa dalawang beses lang naman yan, pagkatapos nun pwede nang ibubod yung pataba kasi malalaki na sila. Tulad nito, dalawang patabaan lang, lalaki na. Ito lalagyan natin ng 16 na lata ng sardinas kasi 16 na ano yun 16 na timba. So kahit sabihin na natin 70 na takal, pwede na. Trek makatakal na yun eh. Ini. Sakto eh. Wow. Sinobra yan dito. Ito guys yung aalisin natin. Yan ang ipupruning natin. Palalakihin lang natin ng konti. Yung sanga sa ilalim, sa dalawa, tatlong sanga or apat, aalisin natin yan. Sa ngayon ang iniisip ko kung paano namin mapabungan ito ng maganda, ng marami. Tapos pag nandun na, tsaka ko iisipin yung presyo. Sana kahit yung tamang presyo lang, para yung makatarungang presyo lang para sa amin, pwede na. Hindi naman tayo nangangarap ng jackpot, yung mataas na presyo talaga. May konting kita lang, okay na. Sa halos 4 na taon naming pagpa-farming, nalugi ako ng 2 beses. Doon sa palay, yun yung palay, lugi tayo doon. At saka yung yung sitaw na tinanim namin sa farm 1, kasalukuyan pa lang namumunga, sinabay ng ulan tsaka tubig ng irrigation. Ayun, wala kaming na-harvest doon kahit isa. Yun talaga lugi, walang bumalik, may isang kusig. Yung ampato lang tinry namin na 7 tray, hindi siya gumanda, pero nakuha ko naman yung pinuhunan ko doon. Kasi nakapitas tayo doon ng hindi ko alam kung 8 pitas o 9, 8 yata, oo 8. So at least may bumalik. Yung talagang palay, hindi kalahati, hindi na kalahati yung bumalik sa pinuhunan. Ay, namatay yung namatay tong langka. Ito yung update natin sa okra guys. Ayan, medyo madalang talaga siya. Yung gawin doon maganda.
Ganda pa naman ang presyo ng okra ngayon. 40, 35, 40. Ito sana yung ilalagay namin doon sa farm 2, si Optimus. Ito malakas bumuga to, malakas humigop. Kaya lang ang problema dyan, mahirap i-transport. Pakabigat niya, nasa 100 kilo mahigit yan. Kasi pinagawan ko pa ng base yan eh. Pinakakapitan niyang bakal sa ilalim, kaya bumigat lalo. Bubuhat kami dyan, apat na katao. Dito maganda tubo oh. Medyo nangungulot yung ano niya, dahon. Ayan o. Ito ang ganda ng tubo. Ayan, sumasabay na yung damo. Ayos dito, makapal. Makapal ang damo. Kung alam ko lang na itong darating, itong nakaraang November, itong November na to, hindi na dumating yung tubig ng irrigation, sana nakapagtanim tayo ng talong. Balag kasi hindi na pwede rito, hindi natin masusulit dahil isang beses lang natin magagamit sa isang taon. Lugi pagka yung balag isang beses mo lang nagamit, di sulit. Kailangan tatlong crop para masulit yung balag. Ito guys, yung kalahating hektarya na to, uubos to ng 80,000 sa balag pa lang. Kailangan ito patubigan na ni Anong yung laganas na para makasingaw yung lupa, yung init ng lupa. Yan yung bibi namin, sa halip na dumami, kumukunti pa. Nung nakaraan nawalan kami ng 6 na piraso sabay-sabay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dati hindi kasama tong bagong ito, kailan lang napisa to kailan lang lumaki yan. Dati hindi kasama yan, 22 yan. Tapos nung binilang ko ulit, 12 na lang, ay 14. So 8 nawala. Yung manok, ganun din. Hindi dumadami, kumukonti. Kasi pagka kinukulong namin, sila, parang nanghihina sila. Tsaka hindi sila tumataba. Mas mainam yung nakapakawala sila. Dahil nakakakain sila ng damo, kung ano-ano yung napupulot nila. Insekto, oo. Yan. So pag bago yung tanim, kinukulong namin. Ngayon pwede naman na. Lagi ko namang sine-check up yung rest house kung meron ng bokbok. So far wala naman. Pero pag meron tayong oras, i-sprayan ko ulit yan. Tsaka total patag-araw na, i-repaint ulit natin para mabuhay yung kulay niya.
Pagka kasi tag-ulan tapos na arawan, yun ang mabilis makapag-fade ng ano, varnish. Okay. Itong irrigation namin, hindi maaasahan kasi hindi regular yung dating niya. Hindi mo alam kung kailan darating, hindi mo alam kung kailan mawawala. Kasi hindi sila ano dito hindi sila naniningil sa patubig. Dahil yung tubig dito ano lang, tira-tira lang, kumbaga tapunan ng tubig to. Pag ayaw na sa taas, tsaka pawawalan dito sa amin, kaya hindi siya regular. Mahirap magtanim pag gano'n. Hindi mo alam kung palay itatanim mo o gulay. Kasi guys, pag palay, magpapatubig ka lang, diesel gagamitin mo, gasolina, lugi ka. Kasi ang palay maatakaw sa tubig. Gusto niyan laging puno ang tubig niyan. Hindi kagaya ng gulay.